I would want us to backtrack a bit and review itong principle of context. Nasabi natin na given a passage of scripture, given a text, yan po yung starting point. Magko-consider tayo ng 4 na circles of context. Such as the first one, the immediate context, yan po yung verses before and after the given text. Ang susunod naman na circle of context ay yung section of the book. And then thirdly, the context of the entire book. And lastly, the entire Bible itself, no? Nagsisilbing pinakamalawak na circle of context doon sa given text, no? And it's important for us to consider all these circles of context. Ngayon, pansinin nyo, ang direksyon ng ating pag-aaral ay palabas. Mula sa isang text, given text, we go outwards, no? To the outermost circle of context, no? Iko-consider natin ang iba't ibang mga circles of context. However, ang gagawin natin ngayon, no, is to invert that. Unang-una, pag-aaralan natin ang context of the entire Bible. Ano ang mapupulot natin sa ibang mga bahagi ng Biblia na siyang nangungusap doon sa aklat ng Philippians? No? So that is the context of the entire Bible. And then, we would be proceeding, no, to the entire book, followed by the sections of the book. Siyempre, para natin makuha ang various sections of the book, babalangkasin natin, i-outline natin para makuha natin yung flow of thought, no? O yung train of thought ng manunulat. Yung bang lohika ng manunulat. Titingnan natin po yan sa pag-aaral natin nitong aklat ng Philippians. And then, meron pa tayong mga subsections. Hindi ho ba? Kung ang major section, for instance, you may begin with using the Roman numeral 1, and then yung subsection ay magiging letter A, capital A. And then minsan may subsection pa. So ating hinahati-hati ito para makita natin yung immediate context. Ngayon, of course, walang given text. Hindi ho ba? In other words, kapag alam natin yung kabuuan ng isang aklat, anumang ibigay sa atin na teksto, hindi tayo malilihis ng ating understanding. I hope we see that. At ang direksyon ng ating pag-aaral inwards. We begin with the outermost circle of context, heading towards the smaller sections of the book. Okay, that way, given any text in that particular book, alam natin ang connection nito sa mas malawakan konteksto. In a more practical application. Alam naman natin na maraming mga tao ngayon, so many people would quote passages of scripture, right? It may be a verse, usually a verse, or a couple of verses, hindi ba? And maging ang mga false teachers, gumagamit sila ng tinatawag na proof texts para patunayan yung kanilang nais ituro na mga katuruan, na mga doktrina. No? And at first glance, sa unang pandinig, mukhang tama. Pero kapag ating alam ang konteksto ng bawat aklat sa Biblia, anumang passage ang gamitin sa atin, hindi tayo maloloko. Isn't that what we want to happen? No? To increase our discerning faculties, to make it more,
true to the Word of God, no? Maging sharpen, ma-sharpen ang ating discerning faculties. Nang sa gayon, hindi tayo naloloko ng mga proof texting. Now, may implication po ito. Kung ganito yung proseso natin, that would mean, no, that we should strive to have an overview of every book of the Bible. Dito po sa ating sa ating institusyon, ang Eli Asia. While you may have begun with hermeneutics, marami pang mga kurso, no, na ino-offer. At ilan sa mga kurso na yan tinatawag na mga surveys o yung pag-aaral ng iba't ibang mga aklat sa Biblia. Merong Old Testament survey, that is 1 to 3, and then may New Testament survey 1 to 3. At diyan pinag-aaralan yung overview ng iba't ibang mga aklat sa Biblia. Pero narariyan din ang disiplina, no, ng pag-aaral, pagbabasa ng Biblia, ng iba't ibang mga aklat sa Biblia. We need to read, we need to reread various books of the Bible. In fact, maganda gawin nating gawin nating conviction na kapag tayo magtuturo ng isang passage of scripture from a particular book, no? Such as Philippians, bago nating ituro yung passage na yon, bago tayo magbigay ng sermon patungkol sa passage na yon, alam na alam natin ang context. And we have read through the entire book. Sana walang negative negative response doon, no, negative reaction. But I am convinced, no, na when we preach from a passage of scripture, kailangan alam natin ang buong konteksto ng passage na ating tinuturo. So let's apply this in the book of Philippians. Tingnan natin itong proseso, no, ng pag-apply ng principle of context dito po sa aklat ng Philippians. Unang-una, on the context of the Bible, first question we have to ask ourselves is, what is the historical setting upon which the book was written? Ano ba yung background, no, o yung historical background nitong aklat na ito? Ayan, no? Now, nasabi natin, no, na in order to understand the historical context of the Pauline letters o yung mga kasulatan ni Apostle Paul, usually ang aklat ng gawa o yung Book of Acts ang siyang nagbibigay sa atin, o most probably makakapagbigay sa atin ng ilang information patungkol sa aklat. For instance, dito po sa pag-aaral ng Philippians, nasabi natin, no, na Acts chapter 16 is an important passage to consider. Bakit kanyo? Dito sa Acts chapter 16, makikita natin, no, yung establishment ng iglesia dito sa Philippi. So this is in fact the first leg, no, ng European ministry ni Apostle Paul. Nangyari po ito during the second missionary journey of the Apostle Paul. At ang unang syudad, no, dito po sa Europa na pinasukan ni Apostle Paul upang tamnan ng iglesia itong Acts chapter 6. At dito makikita natin yung relasyon ng Apostle Paul dito sa mga unang mga mananampalataya, the first converts seen in the book of Acts chapter 16. At very memorable, no? Matindi ang persecution na siyang naranasan ni Apostle Paul. And yet, in spite of the hardships, the difficulties, ay nakapagtatag siya ng isang iglesia na magsusuporta rin
sa gawain ni Apostle Paul. Mapapansin natin sa unang-unang bahagi pa lang, unang pagbabahagi ng gospel message, meron na kaagad na mananampalataya, si Lydia, na siyang nagsabi, if you consider me a believer of Jesus Christ, gamitin mo ang aking bahay. So inanyayahan niya si Apostle Paul na gawin missionary base ang kanyang bahay doon sa pagbiminister niya sa siyudad ng Philippi. So sa simulang-simula pa lang, they were already generous givers. They shared in the proclamation of the gospel, yung ministry ni Apostle Paul. So this is an important passage to consider. Itong Acts chapter 16. You may want to review yung mga missionary journeys ni Apostle Paul. Of course, yung first missionary journey ni Apostle Paul focused more on Cyprus and the Galatian region. So yan yung unang missionary journey. Wala pa ang Philippi, hindi pa siya napunta sa Europa. But then we come to the second missionary journey at matapos niyang balikan ang mga iglesia na siyang naitatag sa Galatia, pumunta naman siya sa dulo ng Asia. Ito yung Asia Minor, yung westernmost part ng Turkey, what is now modern-day Turkey. At doon ay may natanggap si Apostle Paul na tawag, na calling mula sa Panginoon. And may lumitaw na vision, ito ang tinatawag na man from Macedonia. And this was a divine vision. At itong man from Macedonia ay tinatawag si Apostle Paul na pumunta sa Macedonia. And then, the Apostle Paul launched into Macedonia, obedient to the divine call. Siya po ay dumaong dito sa Neapolis. Yan po ang entrance doon sa probinsya ng Macedonia. And ang unang leg ng kanyang ministry sa European ministry ay itong Philippi. And once again, Acts chapter 16, tells us the historical background nitong pagtatanim ng iglesia sa Philippi. Of course, we have to consider the third missionary journey. At sa third missionary journey, binalikan niya ang mga iglesia na siyang natanim, hindi lamang sa Galatia, sa Asia, maging sa Europa, binalikan niya, and heading towards the European ministry, nandun yung desire ni Apostle Paul na tumulong sa mga Kristiyano sa Jerusalem dahil nagkaroon ng matinding tagtiyot o matinding famine, taggutom. At minarapat niya na mangolekta ng funds sa mga Gentile churches upang tumulong dito dito sa mga Kristiyano sa Jerusalem, which also leads us to the kind of Christians that the churches in Macedonia had. So itong mga iglesia sa Macedonia, maraming mga mananampalataya, mga tunay na mananampalataya na nakiyasama dito sa proyektong ito. Tinulungan nila si Apostle Paul na mangolekta ng pera, kahit na mga mahihirap itong mga iglesyang ito, upang tumulong sa mga mananampalataya doon sa Jerusalem. So it was a case of coming to the aid of another church. So yan yung makikita natin yung unity ng mga iglesia sa unang kapanahunan. Nagtutulungan po sila. Now, another passage to consider is Acts chapter 28.
I love this. Itong Acts chapter 28, sinasabi po ron na si Apostle Paul ay nakapreso or more accurately, house arrest. Siya po ay nagrenta ng apartment doon po sa Acts chapter 28. Tumatanggap po siya ng mga guests doon, no? At siya po ay nag-a-attend ng hearing. He was on trial for his faith. At dito sa Acts chapter 28, makikita natin yung konteksto ng pagsusulat ni Apostle Paul. It's quite interesting, hindi ho ba? Na si Apostle Paul, he was talking about being content, being joyful, you know? Pero yung condition niya, he was not in an environment na siyang masasabi natin positibo o usually magsisiya ka. No? He was in a very difficult situation. There were a lot of hardships, no, na siyang na-encounter ni Apostle Paul. He was on trial for his faith. And yet, nakapagsulat siya ng very positive letter, a call for Christians not to look beyond their external circumstances and to focus on Jesus Christ, on their relationship with Jesus Christ. Mas nadidiin, mas nakikita natin yung impact, mas may dating itong message of joy na siyang umaangat sa sulat ng Philippians, no? Kapag malaman natin na yung circumstances ng pagsusulat ng author hindi positibo o hindi pleasant yung circumstances. Again, that's another passage, no, from the context of the Bible na dapat natin i-consider. Likewise, nasabi ko na rin to, no, itong 2 Corinthians chapter 8 speaks about the reliability and generosity of the Philippians sa kanilang pagbibigay. Nasabi natin, no, na sa third missionary journey ni Apostle Paul, nanawagan siya sa mga Gentile churches na tumulong sa kanilang mga kapatid doon sa Jerusalem. And sabi niya sa chapter 8, no, yung mga Macedonian churches, kahit na sila ay mga naghihikahos, although they were suffering greatly due to persecution, hindi nila inalintana itong kanilang mga paghihirap. Bagkus, pinilit pa nga nila si Apostle Paul, no? Nanikluhod sila kay Paul. Paul, sabi nila, you know, we want to share in this service to the saints. And that spoke of their generosity and their reliability. No? So that is another passage to consider in the total context, the greater context of the book of Philippians. No? Let me read that passage to you. We read in verse 1, "And now, brothers, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches." At kung titingnan natin yung geography, ang Philippi, ang syudad ng Philippi ay napapaloob doon sa probinsya ng Macedonia. So he's talking about, at least one of the churches there is the church of Philippi. Verse 2, "Out of the most severe trial." Sabi po niya, so mga naghihirap po ito. Their overflowing joy. Again, we see these two items. Kahit na sila naghihirap, sabi ron, nag-overflow ang kanilang kasiyahan. And their extreme poverty. Sa Tagalog version, mga naghihikahos na mga mananampalataya. Sabi dito, welled up in rich generosity. Oh, don't you love that? No? That's the kind of giving na makikita natin, yung generosity ng mga mananampalataya dito. Hindi ho ba? You know, which also gives us a greater understanding
of what the Apostle Paul was talking about. Kasi dito sa aklat ng Philippians, sa ating pagbabasa, makikita natin this letter is more of a thank you letter. Dahil sa suporta na ibinigay ng Philippian believers sa kanya. Hindi siya iniwanan nitong mga mananampalatayang ito. And they were very much in partnership with the Apostle Paul sa kanyang gospel ministry. Kaya mas nagkakaroon tayo ng greater understanding dito sa pinag-uusapan ni Apostle Paul, lalo na sa chapter 1 wherein he says there, I thank my God for you being partners with me in the gospel from the first day. Sa kauna-unahang araw. Anong araw yon? Yung araw ng kanilang conversion, no? Yung the time when the gospel was preached, nandun na kaagad ang kanilang pagsuporta sa ministry ni Apostle Paul. Up until now, sabi ni Pablo. So, hindi nang iwan itong mga mananampalatayang ito who were faithful partners with the Apostle Paul in the spread of the gospel. Ngayon, it's important for us sa pag-aaral ng letter na ito na magkaroon tayo ng idea sa mga lugar. Kaya't dito makikita natin na meron akong mapa. This is first century Rome, the Roman world during the first century. At ito yung mundo ni Apostle Paul. At makikita natin yung mga places na siyang binabanggit niya dito sa kanyang mga kasulatan. And it's important for us to have some kind of knowledge regarding the places. Kaya yung Philippi, kapag pinag-usapan ng Philippi, saan ba yun? Ayan, so makikita natin, nandun siya sa may province of Macedonia. Ayun, you see that. And it's important for us to have some knowledge, of geography noong first century Rome. Dahil yon ang ating pinag-aaralan. Yon ang konteksto ng ating pinag-aaralan. Now, sabi po rito, sa verse 3, let me just continue on with 2 Corinthians chapter 8. Mapapansin natin dito, na I testify. Sabi niya, for I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability. Entirely on their own, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the saints. Ito yung sinasabi kong nandun yung kanilang pleading. Nanikluhod sila. They were urging the Apostle Paul, sige na naman, tanggapin mo ito. At marahil nandun yung hesitancy ni Apostle Paul na tumanggap ng love gift mula dito sa mga naghihikahos ng mga Kristiyano sa Macedonia. But because of their prodding, nakita niya na kailangan niyang tanggapin ang sacrificial giving nito. Not for his sake, but for the sake of these believers. Dahil alam natin na may pagpapala ang Panginoon sa mga taong nagbibigay towards His cause. Another passage to consider is 2 Thessalonians chapter 2, verse 2. Dahil dito makikita natin yung persecution na siyang naranasan niya. And, of course, naranasan ng mga Philippian believers matapos umalis si Apostle Paul doon sa city of Philippi. It says here in chapter 2, verse 2 of 2 Thessalonians, we had previously suffered and had been insulted in Philippi, as you know. So, sa kanyang pagsusulat sa mga mananampalataya sa Thessalonica, ito ay isa sa mga lugar na
tinamnan din niya, no, ng iglesia. He proclaimed the gospel there, and as a result, many converts, many people were converted to the faith through the movement of the Holy Spirit there. No? At ito matapos yung kanyang ministry dito sa Philippi. So this is one of the churches in Macedonia also. Kaya yung kanyang ministry sa Macedonia ay in a sense masasabi natin very difficult, no? Maraming kalakip na mga sacrifices doon sa kanyang ministry. So thus, makikita po natin, no, itong pag-aaral ng context ng buong Biblia that somehow affects also or impacts our understanding of the book. So yan yung pag-aaral ng buong konteksto, the entire context of the Bible. Okay? So yan yung pinakamalawak na circle of context. So pag-aaral sa pag-aaral ng context of the whole Bible, we ask ourselves the question, no? Ano ba ang sinasabi ng ibang mga bahagi ng Biblia patungkol dito sa kaganapan, no, sa particular book na ating pinag-aaralan? Now, there are some helpful tools, no, sa pag-aaral ng context of the entire Bible, no, doon sa kapag ating pinag-aaralan ang particular book. Some commentaries give us the setting, the historical setting. Minsan yung mga handbooks, no, mayroong tinatawag na handbooks, no. Itong mga handbooks na ito ay ginagamit sa surveys, sa pag-aaral ng overview information ng bawat aklat sa Biblia. So you may want to get some of the handbooks, no, good handbooks na siyang makakatulong sa atin. Yung ating aklat, no, na usually ginagamit sa pag-aaral ng New Testament survey ay itong kay Robert Gundry, A Survey of the New Testament. That's a kind of handbook that one may use in understanding the historical context of the various writings in the New Testament. Now let's come to a smaller circle. At ito naman ang context of the book itself. Okay, the context of the book. And we would be heading towards the various sections. Ibabaha-bahagi natin, no, babalangkasin natin itong aklat ng Philippians later on. But in the context of the entire book, these are the important questions to us. Sino ang nagsulat? Kaya nga sa inyong assignment, di ba? Yan ang katanungan. Sino ba ang author? At ano ang sinasabi primarily ng aklat? Sa ating assignment, dun lamang sa loob ng aklat, anong information, facts ang ating makukuha pertaining to the author? For instance, sabi po sa Philippians, no, na he was in prison, he was in chains. Alam natin na nakapreso si Apostle Paul, most probably referring to his imprisonment or house arrest in Rome. So that too, and the trial itself, no, he was anticipating his acquittal. So positibo si Apostle Paul dito. So once again, this pertains to his first imprisonment. Kasi dito po sa first imprisonment niya sa Roma, afterwards, no, after nung kanyang trial, na-acquit siya. Pinakawalan siya. At nakagawa pa nga siya ng ministry, no, ng fourth missionary journey. Who were the recipients? That too is an important question to ask. What is the purpose of the writing of the book? Minsan, explicit ang pagsasabi. And there are times naman na hindi. Dito po sa Philippians, no, may mga purposes siyang sinight, and these are explicitly mentioned.
Tapos, ano yung umaangat na tema? What is the overriding theme of the book? Now, understanding the overriding theme of the book would also help us in understanding the logical flow of the letter. Dahil bawat bahagi nitong sulat na ito would point to the overriding theme. Kaya't mahalaga no na babasa-basahin natin again and again and again itong aklat na ito para makuha natin yung overriding theme, yung umaangat na tema. At itong tema na to would be the parameters, no? The controlling factor doon po sa buong aklat. And then, ating babalangkasin itong aklat na to. We would try to understand the logical flow of the book. So, susunod na section nitong lesson number 7. Tutunghayan natin ang chapter 1 ng Philippians. And once we see the flow in chapter 1, somehow makikita natin, pwede na nating sunod-sunurin, no? Chapter 2, chapter 3, and chapter 4, yung pagbabalangkas. I won't be doing everything, but I'll be giving you enough information, on how to break it down, how to break down the letter into sections and into subsections.